Ito ang kwento ng isang dalagang biglang naglaho sa gitna ng mataong piyesta at ilang araw lang ang lumipas, natagpuan siyang wala ng buhay sa isang kanal ng patubig. Ang kanyang katawan maingatan na inilatag sa hugis ng isang hiragana na karakter. Mahigit 2 dekada na ang lumipas, ngunit nananatiling palaisipan ang kaso nito. Isang misteryong gumulantang sa Japan at umakit sa mga taga-subaybay ng totoong krimen sa buong mundo. July 2003, nagpanik ang pamilya Sato nang hindi umuwi si Mai mula sa piyesta na kanyang dinaluhan. Agad na tinawagan ng kanyang mga magulang ang kanyang mga kaibigan, ngunit wala ni isa ang nakakaalam kung nasaan siya. Ang cellphone ni Mai ay nagre-ring hanggang alas 10 ng gabi, saka tuluyang nawala sa linya. Sa takot na may hindi magandang nangyari, agad silang nagsumite ng ulat ng nawawalang tao. 3 araw ang lumipas, July 9 bandang 9:30 ng umaga. Isang residente sa bayan ng Guka sa Ibaraki Prefecture ang naglalakad sa isang tahimik na daan sa bukid, mga 50 kilometers mula sa huling pinangyarihan kung saan nakita si Mai. Napansin niya ang isang kumpol ng langaw, kaya't nilapitan niya ito. Doon sumalubong sa kanya ang isang hindi maikakailang amoy ng pagkabulok. Sa loob ng isang kanal ng patubig, nakita niya ang katawan ng isang dalaga, may ingat na inilagay sa hugis ng hiragana na karakter na Ku. Napasigaw siya sa takot, dahilan para lumapit ang ibang dumaraan. May tumawag agad ng mga pulis. Pagdating ng mga investigador mula sa Ibaraki Criminal Investigation, dumating din ang mga media. Hindi malinaw kung sino ang unang nagsabi sa kanila. Ang kakaibang kalagayan ng pagkakatuklas ng katawan ay agad na umakit sa mga reporters. Lahat nag-uunahan para sa balita. Mabilis na kumalat ang ulat sa mga Japanese television networks. Ngunit sa pinakamalupit na paraan, sa TV mismo, nalaman ng pamilya Sato ang sinapit ng kanilang anak, hindi mula sa mga pulis. Ang kaunting pag-asang pinanghahawakan nila bumuho sa isang iglap. Agad silang nagtungo sa Ibaraki. At kahit nasa harap na sila ng malamig na silid, titig sa puting tela, hindi pa rin nila matanggap ang katotohanan. Ngunit nang iangat ng doktor ang kumot, nagkatotoo ang kinatatakutan nila. Si Mai ngayon. Ang resulta ng pagsusuri, namatay sa pagkakasakal gamit ang lupid. May mga pasa sa kanyang kamay at hita, hindi mula sa lupid, kundi tila mula sa mahigpit na pagkakahawak ng isang tao. Pinaghinalaan ng mga pulis na dinukot at pinasilang si Mai, ngunit may kakaiba. Hindi tulad ng karamihan sa mga kaso ng pagdukot, walang senyalis ng paglaban sa katawan ni Mai. Walang galos o walang bakas ng struggle. At nang suriin ng mga forensic experts kung siya ba ay pinagsamantalahan, wala silang natagpo ang ebidensya o DNA ng ibang tao. Mas lalo lang dumami ang mga tanong. Kung siya'y sinakal, bakit hindi siya lumapan? Bakit pa gumamit ng lupid? At sino nga ba si Mai Sato? Si Sato Mai ay ipinanganak noong 1988, anak ng Japanese na ina at Jordanian na ama. Madalas purihin ng mga tao ang kanyang kakaibang ganda. May malalaking mata at maamong tampok na mukha. Nakatira siya sa Nishitakinutsuka at Dashiward, Tokyo, kasama ang kanyang ina at nakatatandang kapatid. Habang ang ama naman ay nagtatrabaho sa Osaka. Sa kabila ng layo, madalas pa rin itong umuwi at araw-araw tumatawag sa kanila. Ang init at pagmamahal sa kanilang pamilya ang humubog sa dalawang magkapatid. Naging mabait, masipag at mapagmahal sa kapwa. Nang pumasok si Mai sa Tokyo Metropolitan Ueno High School noong 2003, gumawa siya ng desisyong maglalarawan sa kung anong klaseng tao siya. Habang ang karamihan sa kanyang mga kaklase ay malayang ginagastos ang pera ng kanilang mga magulang, si Mai ay may ibang pananaw. Gusto niyang kumita sa sarili niyang paraan. Nagtrabaho siya bilang part-time sa isang tindahan ng damit malapit sa Suka Station at agad siyang nakilala dahil sa kabaitan niya sa mga customers at maging sa mga dumadaan na tumitingin lang sa display. Kapag tinatamad ang kanyang mga katrabaho,
Si Mai ang tahimik na sumasalo ng trabaho. Hindi kailanman nagrereklamo. Sa paaralan, mahal din siya ng lahat. Masayahin, magalang at madaling lapitan. Lagi siyang handang tumulong at ang ngiti niya ay totoo, hindi pilit. Maraming lalaki ang humahanga sa kanya. Madalas siyang nililigawan, ngunit inuuna ni Mai ang pag-aaral. Magalang na tumatanggi habang nananatiling palakaibigan. Ang tunay niyang kasiyahan ay ang banding niya kasama ang mga kaibigan, panunood ng sine, pamimili ng mga cute accessories, at pagkain ng matatamis pagkatapos ng klase. Linggo, July 6, 2003. Nagsimula ang araw na tila karaniwan lang. Nasa Miyagi Prefecture noon ang ina at kapatid ni Mai upang dalawin ng mga kamag-anak. Plano sanang sumama ni Mai, ngunit darating ang kanyang ama mula Osaka noong weekend, kaya't nagpasya siyang manatili upang makasama ito. Bandang tanghali, sinabi niya sa ama na makikipagkita siya sa kaibigan para mag-shopping, isang bagay na talagang kinahihiligan niya. Tulad ng isang mapag-alalang ama, pinaalalahanan siya nitong umuwi ng maaga at tumango naman si Mai. Saka na nga kung uuwi siya mga lampas alas 8. Ang pangakong yun ang huling salitang maririnig ng kanyang ama mula sa kanya. Sumakay si Mai ng tren mula Takinotsuka Station papuntang Suka Station, kung saan nakipagkita siya sa isang 20 years old na babae na katrabaho niya sa tindahan. Kahit halos araw-araw silang magkasama, hindi sila nauubusan ng kwento. Nananghalian sila sa isang fast food restaurant. Pagkatapos ay nag-ikot sa mga tindahan ng accessories at sinubukan ng iba't ibang damit. Bandang alas 6 naghapunan sila bago bumiyahe mula North Suka Station papuntang Kushigaya West Station. Habang unti-unting dumidilim ang langit at nagsisindi ang mga ilaw ng syudad, parang ilog ng mga bituin ang tanawin sa ibaba. Sa isang tindahan ng damit, parehong pumili ang dalawang magkaibigan ng itim na top at si Mai ay bumili rin ng itim na pantalon. Sobrang tuwa niya sa bago niyang outfit, kaya't isinuot niya agad ito at inilagay ang hinubad na damit sa isang pulang plastic shopping bag. Pagkatapos nilang magpaalamanan, umuwi ang kanyang kaibigan papuntang Shinden Station, habang sinabi naman ni Mai na makikipagkita pa siya sa ibang kaibigan. Sumakay si Mai ng tren at bumaba sa Yatsuka Station. Sa paligid ng platform, napansin niya ang dagsa ng mga taong nakayukata. Tradisyonal na kasuotang pangtag-init, lahat ay patungo sa iisang direksyon. Mga 200 meters mula sa istasyon, naroon ang Shizaki Shingen Shrine. Karaniwan itong tahimik na lugar, ngunit sa gabing yun ay binuhay ito ng piyesta. Puno ng mga parol, tawanan at musika. Gusto ring maranasan ni Mai ang hiwagang dala ng piyesta. Ang mga ganitong pagdiriwang ay sagrado sa kulturang Hapon. Mga gabing mainit ang simoy ng hangin, maliwanag ang mga bituin, at ang mga estranghero ay nagiging magkaibigan sa tugtugan at sayawan. May mga food stall sa gilid ng daan, mga paper lantern na nagbibigay ng gintong liwanag, at paputok na nagpipinta ng langit, imposibleng hindi ngumiti. Makikipagkita dapat si Mai sa mga kaibigan niya bandang alas 7 ng gabi. Dumating siya ng maaga at nag-ikot-ikot muna. Nanonood ng mga taong naglalaro ng tradisyonal na Kengyu Sukoi, ang pagkuha ng goldfish gamit ang manipis na papel na panalok. Ngunit ilang sandali lang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe ang nagbago ng lahat. Sorry, mukhang hindi ako makakapunta sa festival. Kansilado ang isa niyang kaibigan. Sinubukan niyang tawagan ng isa pa, ngunit walang sagot, ni tawag ni text. Sa halip na hayaan na masira ang gabi, nagpasya si Mai nang mag-enjoy pa rin mag-isa. Ganun siya, positibo, matatag at marunong magpasya ng sarili. Ayon sa ilang testigo, nakita raw nilang kausap ni Mai ang isang babaeng nakasuot ng pulang damit. Ngunit walang nakakaalam kung ano ang pinag-usapan nila o kung ano ang nangyari pagkatapos. Bandang alas 8 ng gabi, tumigil si Mai sa isang stall ng shaved ice na pinapatakbo ng isang 17 anyos na dalaga. Nagkausap sila at agad na naging magkaibigan. Nang tanungin ni Mai kung anong oras magsasara ang pwesto, sinabi ng dalaga ang oras. Ngumiti si Mai at nagsabi, tutulungan na lang kita kasi ang bait mo sa akin. Sa loob ng halos isang oras, naglingkod si Mai sa mga customers, tumatanggi sa anumang bayad. Masigla niyang binabati ang bawat mamimili.
Nagbibiro para gumaan ang mood at nagtatrabaho na parang sariling tindahan niya yon. Lubos na naantig ang may-ari ng stall sa kabutihan ng isang estranghero. Bandang 9:00 ng gabi, may tumawag sa cellphone ni Mai. Maiksi lang ang usapan dahil sa ingay ng crowd at tugtugin ng festival, hindi niya marinig ng malinaw. Pagkatapos isara ang tawag, nakipagpalitan siya ng contact info sa nagtitinda ng shaved ice at muling nakianod sa mga tao patungo sa lapasan ng piyesta. Huling nakita si Mai na naglalakad papuntang convenience store. Nakadikit pa rin sa tenga ang kanyang cellphone. Makikita sa security footage na bumili si Mai ng inumin sa convenience store. Pagkatapos ay umupo sa mga baitang sa lapas. Ilang saksi ang nagsabi na nakita nila siyang nakatambay doon tila palisa. Paulit-ulit na tinitingnan ng cellphone at may tinatawakan. May hinihintay siya at iyon ang huling beses na nakita si Sato Mai ng buhay. Sa kanilang bahay, labis nang nabahala ang ama ni Mai. Nangako ang anak niyang uuwi matapos mag 8:00. Ngunit pagsapit ng 10:00, diretso na sa voicemail ang mga tawag kay Mai. Ang kaba niya ay unti-unting naging takot. Tinawagan niya ang mga kaibigan ng anak pero walang nakakaalam kung nasaan ito. Hindi na siya nakatiis. Tumawag siya sa kanyang asawa at tumiretso sa istasyon ng pulisya. Lumipas ang mga oras, naging araw at walang kahit anong balita. Hanggang July 9 nang matagpuan ang bangkay sa Kukatown. Mabilis na ipinalabas ng mga balita ang detalye, pati mga larawan ng mukha ng biktima. Doon mismo sa TV, nalaman ng pamilya ni Mai na wala na ang kanilang anak. Agad silang nagtungo sa Ibaraki. Ayaw pa ring maniwala sa nakikita. Hanggang sa itaas ng doktor ang puting kumot na nakapalot sa katawang natagpuan at tuluyang sumambulat ang katotohanan. Sa investigasyon, nakita ang mga marka ng pagkakasakal gamit ang lubid sa kanyang leeg. May mga pasa sa kanyang kamay at hita, tila mula sa mahigpit na pagkakahawak ng isang tao. Ngunit kakaiba sapagkat walang galos o sinyalis ng paglapan. Kung siya ay pinigilan o inatake, bakit hindi siya lumapan? Wala ring ibang DNA na natagpuan sa kanyang katawan, kaya hindi ito kasong pang-aabuso. Suot pa rin ni Mai ang kanyang itim na blouse at pantalon, ngunit nawawala ang pulang plastic bag, pilak na rilong Rolex, pitaka, cellphone at pera. Ang pinakamisteryoso, ang kanyang puting medyas ay sobrang linis, walang kahit bahid ng dumi. Parang hinubad niya muna ang sapatos bago pumasok sa isang bahay. Inimbestigahan ng pulisya ang mga kaibigan ni Mai, ngunit wala ring nakapagbigay ng makabuluhang impormasyon. Noong panahong yun, wala pang advanced cellphone tracking technology, kaya't hindi nila matukoy kung sino ang tumawag kay Mai o saan na-off ang signal ng kanyang cellphone. Dahil sa kawalan ng lead, nagpalabas ng libo-libong flyer sa mga otoridad. Naglalaman ng larawan, suot at mga nawawalang gamit ni Mai. Noong una, marami ang nagbigay ng tip. Ngunit pagsapit ng 2009, tuluyang nawala ang mga leads. Noong June 29, 2007, isinama ang kaso sa Special Investigation Reward Program ng Japan. Nag-alok ang Sakai Police Station at pamilya ni Mai ng 5 milyon yen na papuya para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyong magtuturo sa salarin. Ngunit pagdating ng July 1, 2008, nang walang anumang progreso, nag-expire ang reward offer. Nagpagsanib puwersa ang mga pulis mula Tokyo, Saitama at Ibaraki. Naglabas ng CCTV footage at mga pinakahuling larawan ni Mai. Ngunit walang bagong ebidensya ang lumitaw. 19 na taon nang lumipas. Naglabas muli ng bagong CCTV footage ang mga pulis mula sa convenience store malapit sa Yatsuka Station. Ang oras sa video, 9 p.m. July 6, 2003. Makikita si Mai na bumibili ng 2 inumin habang may kausap sa cellphone. Pagkatapos ay umupo malapit sa pasukan. Malinaw na may hinihintay. Paglaon, naglakad siyang mag-isa pa hilaka at tuluyang nawala sa frame. Iyon ang pinakahuling matibay na ebidensya sa kaso. Isang dating residente malapit sa Yatsuka Station ang nagsabing karaniwan noon ang mga lalaking nanghihikayat ng babae sa lugar, lalo na sa parking area. Pinaniniwalaan niyang maaaring may lumapit kay Mai, ngunit walang ebidensya, kaya't mananatiling haka-haka lamang ito.
Taon-taon, tuwing panahon ng Summer Festival, ang pamilya ni Mai at mga pulis ng Ibaraki ay namimigay ng mahigit 2,000 pocket tissues na may impormasyon ni Mai. Umaasang may makakaalala sa gabing yun kahit maliit na detalye lamang. Noong April 2021, naglunsad ang Ibaraki Prefectural Police ng bagong reward system na nag-aalok ng hanggang 50,000 yen para sa makabuluhang impormasyon. At noong June 2, 2025, ang pabuya para sa kaso ni Mai ay tinaasan sa 10 million yen na pinondohan ng Himawari Association, isang samahan ng mga pamilyang may unsolved cases. Ngunit habang lumilipas sa mga taon, pahina ng pahina ang pag-asa. Isang kasong dapat ay nasolusyonan. Ang pagkawala ng isang dalaga sa gitna ng mataong piyesta ay nananatiling pinakamisteryosong krimen sa Japan. Ngunit bakit sa loob ng mahigit 2 dekada ay nananatiling ulang kasagutan ng kasong ito? Ang sagot nasa perpektong bagyo ng maling oras, kakulangan ng teknolohiya at nawawalang ebidensya. Noong 2003, hindi pa ganoon ka-advance ang teknolohiya ng cellphone tracking gaya ng mayroon tayo ngayon. Ang cellphone ni Mai na sana'y naging pinakamahalagang ebidensya ay hindi kailanman natagpuan. Dahil dito, hindi natukoy ng mga investigador kung sino ang tumawag sa kanya noong gabing yun o kung sino ang huli niyang nakausap. Wala pa kasing kakayahan noon ang mga otoridad na i-trace ang tawag o lokasyon ng telepono gaya ng ginagawa ngayon. Maging ang mga CCTV camera ay bihira pa noong panahon na yun. Ang tanging na-recover na footage ay ang kuha sa convenience store kung saan nakita si Mai. Pero 19 na taon pa ang lumipas bago ito inilabas sa publiko. Maraming bahagi ng bayan ang walang sakop ng kamera, kaya nanatiling misteryo ang mga huling oras ni Mai. Ang pinakamasakit sa lahat, ang katahimikan ng publiko. Pagsapit ng 2007, 49 lang ang natanggap na impormasyon ng mga pulis. Noong 2009, umabot lang ito sa 73. Pagkaraan nito, tuluyan ng tumigil ang daloy ng mga tips. Sa kabila ng halos 15,000 na mga investigador na ipinadala sa paglipas ng mga taon, 91 tips lang ang natanggap hanggang 2018. Lahat ng pag-aari ni Mai, ang kanyang sapatos, bag, silver Rolex watch, pulang shopping bag at cellphone ay naglaho ng walang bakas. Wala ring natirang pisikal na ebidensya. Ang kaso ay naging malamig hindi dahil sa kakulangan ng pagsisikap, kundi sa kawalan ng bagong leads. Sa pagdaan ng mga taon, iba't ibang teorya ang lumitaw mula sa mga investigador at online communities tungkol sa maaaring nangyari kay Mai. Isang detalye ang itinuturing na napakahalaga. Nang matagpuan ang katawan ni Mai, wala siyang suot na sapatos, ngunit ang kanyang puting medyas ay napakalinis, walang kahit anong dumi. Ibig sabihin, hindi siya naglakad ng walang sapatos. Malamang ay hinubad niya ito bago pumasok sa isang sasakyan o gusali. Kung kusang loob niya itong ginawa, maaaring kilala niya ang taong kasama niya o may tiwala siya rito. Maaaring ito ay isang taong mabait sa paningin niya. Marahil ay nag-alok ng sakay at pinahubad ang sapatos para hindi madumihan ang loob ng sasakyan. Sa ganitong senaryo, malamang ay hindi niya alam na nasa panganib na siya hanggang sa huli. May isa pang teorya na nakasentro sa lokasyon. Ang Yetsuka Station daw ay kilalang lugar kung saan may mga lalaking lumalapit sa mga kabataang babae tuwing gabi, lalo na sa parking area. Ayon sa ilan, maaaring nakatagpo si Mai ng taong mapagsamantala, isang taong pumunta sa piyesta upang maghanap ng mga babaeng nag-iisa o abala sa kasiyahan ng gabi. At may isa pang nakakaintrigang detalye. Ang babaeng nakasuot ng pulang damit. Ilang saksi ang nagsabi na nakita nilang kausap ni Mai ang isang babaeng nakasuot ng pula sa mismong piyesta. Ngunit ang babaeng ito ay hindi kailanman lumantad. Kasabot ba siya o isa lang siyang saksi sa isang bagay na hindi niya alam kung gaano kahalaga? Hanggang ngayon, hindi pa rin natutukoy kung sino ang naturang babae. Ngunit ang pinakamahalagang tanong, sino ang tumawag kay Mai bandang 9:00 ng gabi? Ang tawag na yun ng dahilan kung bakit umalis siya sa stall kung saan siya masayang tumutulong. Makailang ulit siyang tumingin sa cellphone at tumawag pa muli sa convenience store pagkatapos. Kahit sino pa ang tumawag na yun, siya ang susi sa buong kaso. Ang nakalilito para sa mga investigador,
ay kung paano nagtatagpo ang lahat ng detalye. Si Mai ay pinatay gamit ang lupid, ngunit wala siyang mga sukat ng panlaban o gasgas. Malinis ang kanyang medyas, palatandaan na pumunta siya ng kusa. Ngunit sino ang makakakumbinsi sa isang 15 anyos na dalaga na sumama, magtiwala at maghubad pa ng sapatos para lang tapusin ang buhay niya ilang oras matapos? At bakit inayos ang katawan niya sa hugis ng hiragana karakter na Ko? Isa ba yung signature o mensahe mula sa gumawa nito? 22 taon na ang lumipas, ngunit wala pa rin makapagpaliwanag ng kahulugan nito. Si Mai ay nawala sa panahong nasa pagitan ng luma at bagong teknolohiya. Panahon na mahalaga na ang cellphone, pero hindi pa sapat ang teknolohiya para gamitin ito sa pag-trace. Isang kasong madaling masusolusyonan sana ngayon, ngunit hanggang ngayon, ito ay nananatiling isa sa pinaka nakakapagkapag na misteryo sa Japan. Ang pamilya ni Mai ay patuloy pa ring umaasa. Umaasa na sa isang araw, may lalabas na katotohanan. Ikaw, ano sa tingin mo ang nangyari kay Mai? Isa ba itong pag-atake ng isang estranghero? O itinarget siya ng taong kilala niya mismo? Ang katotohanan ay nasa labas pa rin, naghihintay na matuklasan. Ito lang po sa ngayon. Maraming salamat po sa pagsubaybay.